Ang hangin sa loob ng The Alcazar Grand Hotel ay tila may bigat ng 100 taon. Bawat sulok nito, mula sa makintab na sahig na gawa sa marmol, sa mga haliging kahoy na nara na inukita ng masalimuot na disenyo, hanggang sa naglalakihang aranya na nakabitin mula sa kisame, ay bumubulong ng mga kwento ng nakalipas na panahon. Para sa karamihan ito, ang karangyaan ng Maynila. Para kay Don Miguel Miggy Alcazar, ito ay isang pamana na pasan-pasan niya sa kanyang mga balikat. Sa edad na 48, si Miggy ay ang buhay na larawan ng isang taong isinilang sa kapangyarihan. Ang kanyang Amerikana ay laging walang gusot, ang kanyang buhok ay may tamang ayos, at ang kanyang mga mata ay sanay ng maghanap ng kamalian. Bawat umaga, ginagawa niya ang ritual na pag-iikot sa hotel, isang tradisyong sinimulan ng kanyang ama, ang yumaong si Don Alfonso, na sinimulan naman ng kanyang lolo, ang nagtatag ng imperyo ng Alcazar. Ngunit hindi tulad ng kanyang mga ninuno, na may ngiti at mainit na pagbati, ang pag-iikot ni Miggy ay tila isang inspeksyong militar. Mateo tawag niya sa kanyang general manager, isang lalaking nasa 50 anyos na may bahid na ng kaba sa mukha. Huminto si Miggy sa harap ng isang batang bellboy na masiglang bumati sa isang panauhin. Anong klaseng pagbati? Yan, hey ma'am, good morning. Nasaan na ang magandang umaga po, ginang? Maligayang pagdating sa The Alcazar. Napatungo ang batang bellboy. Paumanhin po, Don Miguel. Hindi pinansin ni Miggy ang paghingi ng tawad. Ang kanyang tingin ay nanatiling nakatuon kay Mateo. Ito ang sinasabi ko sa'yo. Nawawala ang respeto sa tradisyon. Ang mga kabataang ito, ang alam lang, ay ang uso sa internet. Hindi nila naiintindihan na ang bawat kilos dito sa hotel ay bahagi ng ating kasaysayan. Turuan mo sila ng tama. Masusunod po, Don Miguel, mabilis na sagot ni Mateo, pinapawisan kahit na malamig ang aircon. Nagpatuloy sa paglalakad si Miggy, ang mga tunog ng kanyang mamahaling sapatos na katad ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Sa kanyang isipan, hindi lang ito tungkol sa tamang pagbati. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng isang pamantayan. Isang pamantayang unti-unti nang kinakain ng modernong panahon, isang panahon ng pagmamadali ng kakulangan sa lalim ng mga kabataang, sa tingin niya ay walang pasensya para sa mga bagay na pinaghirapang itayo ng mga nauna sa kanila. Ang presyon mula sa board of directors na karamihan ay kanyang mga tiyahin at tiyuhin ay palaging nariyan isang paalala na bawat desisyon niya ay sinusuri, bawat galaw ay hinuhusgahan. Sa gitna ng malawak na lobby, malapit sa isang antigong florera na nagmula pa sa dinastiyang Ming, isang babae, ang tahimik na nagtatrabaho. Siya si Elena Reyes, o Lena, sa kanyang mga kasamahan. Sa edad na 29, si Lena ay isa sa mga nakababatang miyembro ng housekeeping staff. Ang kanyang uniforme ay malinis, ang kanyang buhok ay nakatali sa isang simpleng bun, at ang kanyang mga galaw ay tiyak at walang nasasayang na kilos. Dumaan si Miggy at ang kanyang maliit na grupo malapit sa kinatatayuan ni Lena. Hindi man lang siya tiningnan ng CEO. Ang kanyang mga mata ay nasa kariton ng panlinis ni Lena. Mateo, tingnan mo yan. Sabi ni Miggy, ang kanyang boses ay may bahid ng pagkadismaya. Bakit nakaharang ang kariton sa daan? Hindi ba't may itinakda tayong lugar para dyan? Ang mga bagong empleyado, kailangan pang sabihan sa lahat ng bagay. Walang kusa. Hindi lumingon si Lena. Hindi rin siya gumalaw. Ngunit sa isang saglit ang kanyang mga kamay na nagpupuna sa isang maliit na mesang garing ay huminto. Narinig niya ang bawat salita. Naramdaman niya ang tingin ng mga taong kasama ni Miggy, mga tinging nagpapahiwatig na siya ang sanhi ng pagkayamot ng kanilang amo. Nang makalayo na ang grupo, ipinagpatuloy ni Lena ang kanyang ginagawa. Sa panlabas, wala kang makikitang reaksyon sa kanyang mukha. Isang blankong canvas ng profesionalismo. Ngunit kung titingnan mo ng maigi ang kanyang mga mata, may makikita kang kakaiba, isang lalim, isang pag-unawa na hindi karaniwan para sa isang tagalinis.
Tila ba ang mga salitang iyon ay hindi tumagos sa kanya, kundi dumaan lang na parang hangin. Sanay na siya. Sa loob ng halos 2 taon niya sa The Alcazar, sanay na siyang maging bahagi ng tanawin isang aninong gumagalaw. Isang unipormeng walang mukha. Ito mismo ang dahilan kung bakit niya pinili ang trabahong ito. Ang pagiging invisible. Dahan-dahan niyang hinaplos ang gilid ng antigong florera. Ang kanyang mga daliri ay hindi basta nagpupunas. Tila binabasa nito ang mga maliliit na guhit at bitak na nabuo sa paglipas ng mga siglo. Sa kanyang isipan, hindi ito isang florera lamang. Ito ay isang artifact. Alam niya ang pinagmulan nito, ang posibleng panahon kung kailan ito ginawa, at ang simbolismo ng mga dragon na nakaukit dito. Bago siya naging tagalinis ang mundo niya, ay puno ng mga ganitong bagay, mga bagay na may kwento mga bakas ng kahapon. Siya ay si Elena Reyes, dating assistant curator ng National Museum of the Philippines, isang kinikilalang dalubhasa sa antropolohiya at mga sinaunang wika ng Pilipinas. Isang pangalang unti-unti nang nabubura sa mundo ng akademya. Isang kinabukasang tinalikuran niya para sa isang mas mahalagang dahilan, ang kanyang 7 taong gulang na anak, si Leo. Isang mabilis na pag-iisip ang dumaan sa kanyang isipan. Kailangan ko nang umuwi mamaya para sa therapy session ni Leo. Ang kanyang anak ay may autism spectrum disorder. Kailangan ito ng espesyal na atensyon ng mga mamahaling therapy at higit sa lahat ng isang ina na may oras at lakas para sa kanya. Ang trabaho sa akademya na may mahabang oras at madalas na paglalakbay ay imposible na. Ang pagiging housekeeper sa The Alcazar na may regular na oras at malapit lang sa kanilang tinitirhan ay ang tanging solusyon na nakita niya. Kaya tiniis niya ang mga masasakit na salita, ang mga mapanghusgang tingin. Tiniis niyang itago kung sino talaga siya. Dahil sa bawat pagpunas niya ng alikabok, sa bawat pag-aayos ng kumot, ang nakikita niya ay ang kinabukasan ng kanyang anak. Samantala, sa loob ng kanyang maluwag na opisina, sa pinakamataas na palapag ng hotel, naupo si Miggy sa kanyang silyang gawa sa balat. Ang kanyang tingin ay napunta sa isang litratong nakapatong sa kanyang mesa, isang larawan niya, kasama ang kanyang ama, si Don Alfonso, na may ngiti sa mga labi. Ang kanyang ama ay isang higante sa industriya, isang taong may natural na karisma at galing sa pakikipag-usap. Si Miggy sa kabilang banda ay laging nararamdaman na kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili. Kinuha niya ang isang folder na may markang confidential. Sa loob nito ay mga dokumento tungkol sa pinakamalaking sakit ng ulo niya ngayon, ang Paraiso Island sa Palawan. Isang piraso ng lupain na pag-aari ng mga Alcazar sa loob ng maraming henerasyon, isang islang pinapangarap niyang gawing pinaka-eksklusibong resort sa buong Asya. Ngunit isang buwan na ang nakalipas, isang katunggali ang Velasco Realty ay naghain ng kaso, inaangkin ang pagmamay-ari sa isla, batay sa mga kwestiyonableng dokumento. Ito ang kanyang pagsubok. Kung mananalo siya, mapapatunayan niya sa board at sa multo ng kanyang ama na karapat-dapat siya. Kung matatalo siya, hindi lang isang isla ang mawawala, kundi isang malaking bahagi ng pamana ng kanilang pamilya. Habang tinititigan niya ang mapa ng isla, hindi niya naiwasang isipin ang sinabi ng kanyang ama noon. Miguel, ang lupa ay hindi lang basta pag-aari. Ito ay kasaysayan. Alagaan mo ito. Ngunit para kay Miggy ang kasaysayan ay isang bagay na nakatago sa mga museo. Ang mahalaga ay ang isang hinaharap na puno ng tubo, paglago at tagumpay. At gagawin niya ang lahat para makamit iyon kahit na anong bakas ng kahapon ang kanyang masagasaan. Hindi niya alam na ang susi sa pag-aalaga ng kasaysayang iyon ay kasalukuyang nagpupunas ng alikabok sa lobby, isang babaeng sa tingin niya ay walang alam sa mga bagay na may halaga. Ang silid-pulungan ng Alcazar Hospitality Group ay isang santuwaryo ng kapangyarihan. Ang mahabang mesa,
nagawa sa iisang pirasong kahoy na mahogany ay sumasalamin sa malumanay na ilaw mula sa bintanang tanaw ang buong skyline ng Makati. Sa paligid ng mesa ay nakaupo ang mga miyembro ng board, ang mga kapatid at pinsan ng yumaong ama ni Miggy. Sila ang mga bantay ng lumang yaman, mga taong ang tingin ay laging may halong pagdududa at pag-asa. Sa kabisera ng mesa nakaupo si Miggy. Ang kanyang muka ay isang maskara ng kontroladong tensyon. Sa harap niya ay nakalatag ang mga dokumento, mga legal na papel, mga ulat mula sa mga abogado at malalaking architectural rendering ng kanyang pinapangarap na proyekto, ang Paraiso Alcazar. Miguel, kailangan nating pag-usapan ito ng seryoso simula ni Tita Conchita, ang pinakamatanda sa kanila, isang babaeng may buhok na kulay pilak at mga matang nakakita na ng maraming tagumpay at kabiguan ng pamilya. Ang Velasco Realty ay hindi nagbibiro. Ang kanilang mga abogado ay ang pinakamagagaling sa bansa. Alam ko, tita, sagot ni Miggy, pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses. Ang ating legal team ay ginagawa ang lahat. Sinasabi nilang mahina ang kaso nila. Ang titulo ng lupa ay nasa pangalan natin sa loob ng mahigit 1 siglo. Pero may butas silang nakita sabat ni Tito Roman, isang lalaking malaki ang tiyan at mahilig sa mga mamahaling tabako. Isang teknikalidad daw sa orihinal na survey ng lupa noong panahon pa ng mga Kastila. Sinasabi nilang ang titulo natin ay hindi sumasaklaw sa buong 100 ektarya kundi sa 70 lamang. Isang alon ng inis ang dumaan kay Miggy. Kalokohan yan. Isa itong panggugulo para pilitin tayong ibenta sa kanila ang isla sa murang halaga. Hindi ako papayag. Ngunit paano kung manalo sila? Tanong ni Tita Isabel, ang pinakabata at pinakapragmatiko sa lahat. Ang Paraiso Alcazar, ang pinakamalaking proyekto natin. Nakasalalay dito ang kinabukasan ng kumpanya. Kung mawawala sa atin ang 30 ektarya, ang buong disenyo ay guguho. Ang ating mga investor ay aatras. Bumigat ang hangin sa silid. Ang bawat salitang binitawan ay tila isang dagdag na pabigat sa mga balikat ni Miggy. Ang proyektong ito ay hindi lang basta negosyo. Ito ang kanyang magnum opus, ang kanyang paraan upang lampasan ang anino ng kanyang ama. Si Don Alfonso ay kilala sa pagpapanatili ng legacy. Si Miggy ay gustong makilala sa pagpapalago nito sa isang bagong antas. Hindi tayo matatalo, mariing sabi ni Miggy. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. Nasa atin ang orihinal na mga dokumento, ang mga papeles na pinirmahan mismo ni Lolo Sebastian. Tumingin siya sa bawat isa sa kanila. Ang kailangan lang natin ay isang matibay na ebidensya na magpapatunay na ang buong 100 ektarya ay sa atin mula pa noong simula. Isang bagay na hindi nila matututulan. At nasaan ang ebidensyang yon, Miguel, malumanay na tanong ni Tita Conchita. Ang ating mga abogado ay nagsabi na ang mga lumang dokumento ay mahirap basahin at ang iba ay nasira na ng panahon. Hindi nakasagot agad si Miggy. Ito ang katotohanang pilit niyang itinatago sa kanyang sarili. Ang kanilang mga pinakamatandang dokumento ay nakatago sa isang vault, mga papel na marupok at sulat kamay na halos hindi na maintindihan. Hahanapin natin, sabi niya, puno ng determinasyon na hindi niya talaga nararamdaman. Kung kailangang kalkalin natin ang bawat lumang baul ng pamilya, gagawin natin. Hindi ko hahayaang makuha ng mga Velasco ang pinaghirapan ng ating mga ninuno. Pagkatapos ng pulong, nagkulong si Miggy sa kanyang opisina. Itinabi niya ang mga architectural rendering. Ang magagandang larawan ng mga villa na nakalutang sa tubig at mga infinity pool na tila sumasama sa dagat ay parang isang panunuya ngayon. Lahat ng yon ay nakasalalay sa isang pirasong papel na maaaring hindi na umiiral. Tinawagan niya ang kanyang hepe ng legal department, si Attorney Mendoza. Mendoza, anong balita?
May progreso ba sa pag-aaral ng mga lumang titulo? Narinig niya ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Sir, pinagtutulungan na po ng mga eksperto. Ang problema ang lengguwahe ay napakaluma. Espanyol noong ika-8 na siglo na may mga lokal na terminolohiya at may mga bahagi na tila nakasulat sa ibang alpabeto. Hindi ito ordinaryong sulat kamay. Ibang alpabeto, kunot noong tanong ni Miggy. Anong ibig mong sabihin? Hindi namin matukoy, sir. Tila mga sinaunang simbolo. Nagpadala na kami ng kopya sa National Archives pero matatagalan daw bago sila makasagot. Ang korte ay nagbigay sa atin ng 15 araw para magsumite ng ating pinal na ebidensya. 10 araw na lang ang natitira. 10 araw. 10 araw para isalba ang isang siglong pamana. Ibinaba ni Miggy ang telepono at napasandal sa kanyang silya. Napapikit siya at minasahe ang kanyang sentido. Sa kanyang isipan nakikita niya ang mukha ng kanyang ama. Nakangiti habang itinuturo sa mapa ng Palawan. Tandaan mo, Miguel, sabi nito sa kanyang alaala, ang islang yan ay sagrado. Diyan unang nagkakilala ang iyong lolo at lola. Ang bawat puno diyan ay may kwento. Mga kwento mapait na isip ni Miggy. Ano ang silbi ng mga kwento kung ang lupa mismo ay mawawala sa atin? Ang kanyang pagiging praktikal ay nakikipaglaban sa bigat ng tradisyon na nakapatong sa kanya. Determinado siyang manalo, hindi dahil sa mga kwento, kundi dahil sa milyon-milyong dolyar na nakataya at sa kanyang sariling pangalan. Gagawin niya ang lahat, gagamitin ang bawat koneksyon, babayaran ang sinumang eksperto para lang ma-decipher ang mga lumang papel na yon. Ang hindi niya alam, ang taong may kakayahang gawin yon ay kasalukuyang nag-aayos ng mga tuwalya sa isang linen closet sa ikatlong palapag iniisip kung sapat ba ang baon ng kanyang anak para bukas. Sa pagtatapos ng araw habang papalubog ang araw at nagkukulay kahilang langit sa Maynila, tumayo si Miggy at dumungaw sa bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ay unti-unti nang sumisindi, parang mga bituin na gawa ng tao. Para sa kanya ang mga ilaw na yon ay simbolo ng progreso ng kapangyarihan ng hinaharap. Ngunit sa mga sandaling iyon, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang takot. Isang takot na baka ang lahat ng kinang na iyon ay nakatayo sa isang pundasyong gawa sa marupok na papel. Isang takot na baka sa huli, ang hinaharap na pilit niyang itinatayo ay guguho dahil sa isang lihim mula sa nakaraan na hindi niya kayang unawain. Ang banta sa paraiso ay hindi lang isang legal na kaso. Ito ay isang pagsubok sa kanyang pagkatao, sa kanyang kakayahan bilang isang Alcazar. At sa pagsubok na ito, nararamdaman niyang nag-iisa siya. 4 na araw na lang ang natitira bago ang itinakdang araw ng korte. Ang tensyon sa loob ng The Alcazar Grand Hotel ay hindi na maikakaila. Bawat pagdaan ni Don Miguel sa mga pasilyo ay tila nag-iiwan ng malamig na hangin. Ang kanyang mukha ay permanenteng nakakunot at ang kanyang mga utos ay mas mabilis at mas maigsi kaysa dati. Maging ang pinakamatataas na ehekutibo ay umiiwas sa kanyang landas. Sa umagang yon, habang nagkakape si Miggy sa kanyang opisina at pilit na pinag-aaralan ang mga report na walang magandang balita, isang tawag ang dumating mula sa reception. Don Miguel, sabi ng boses ng receptionist, may halong pag-aalinlangan. Mayroon pong delivery para sa inyo. Mula po sa isang kumbento sa Seville, Espanya. Ano napakunot ang noo ni Miggy? Wala akong inaasahang anuman mula sa Espanya. Siguraduhin mong para sa akin yan. Nakasulat po ang pangalan ng inyong lolo, si Don Sebastian Alcazar Isis o The Alcazar Grand Hotel, paliwanag ng receptionist. May kalakip na sulat mula sa isang abogadong nagngangalang Senyor Mateo de la Cruz na nagsasabing ito raw ay bahagi ng kanyang huling habilin. Ang pangalan ng abogado ay pamilyar. Si de la Cruz ang matagal ng kaibigan at legal counsel ng kanyang lolo sa Europa.
Pumanaw ito ilang buwan na ang nakalipas. Biglang nakaramdam ng kaba si Miggy. Okay, papasukin mo sila. Ihatid dito sa opisina ko. Ilang minuto ang lumipas, 2 kargador ang pumasok sa kanyang opisina, hirap na hirap sa pagbubuhat ng isang bagay na natatakpan ng makapal na lona. Nang alisin nila ang takip, isang bagay na tila hindi nababagay sa modernong opisina ni Miggy ang lumitaw. Isang baul. Hindi ito basta-bastang baul. Gawa ito sa maitim at mabigat na kahoy na may mga bakal na strap na kinakalawang nasa gilid. Ang kandado nito ay malaki at masalimuot, tila mula sa isang nakaraang panahon. Amoy luma, ito amoy ng alikabok at kahoy na naitago sa loob ng maraming dekada. Nang makaalis ang mga kargador, nilapitan ni Miggy ang baul. May isang maliit na susi na nakasabit sa kandado kasama ng isang sobreng naninilaw na. Binuksan niya ang sobre at binasa ang sulat. Nakasulat ito sa Espanyol, ngunit sa modernong anyo na kaya niyang intindihin. Para sa tagapagmana ni Don Sebastian Alcazar, simula ng sulat. Ako si Mateo de la Cruz. Kung binabasa mo ito, nangangahulugang ako'y nasa kabilang buhay na. Bilin sa akin ng iyong lolo bago siya pumanaw na itago ang baul na ito at ipadala lamang sa Maynila kung ang pamilya Alcazar ay haharap sa isang matinding pagsubok na may kinalaman sa kanilang mga lupain. Umaasa akong ang pagdating nito ay makakatulong at hindi makakadagdag sa inyong suliranin. Naway gabayan kayo ng Diyos. Isang pangingilabot ang gumapang sa batok ni Miggy. Kung haharap sa isang matinding pagsubok, ito na ba yon? Posible kayang nasa loob ng baul na ito ang sagot sa kanyang problema. Nanginginig ang mga kamay, isinuksok niya ang susi sa kandado. Sa isang matigas na pagpihit at isang kalansing na tunog, bumukas ang baul. Isang amoy na mas matindi pa ang sumalubong sa kanya, ang amoy ng mga lumang papel ng tinta at ng kasaysayan mismo. Sa loob maingat na nakasalansan ang mga dokumento. Hindi ito mga ordinaryong bond paper. Ang mga ito ay mga rolyo ng pergamino o papel na gawa sa balat ng hayop na tinalian ng mga pulang laso na kupas na. Meron ding ilang makakapal na aklat na nakatali sa katad. Kinuha ni Miggy ang isang rolyo at maingat itong binuklat sa kanyang mesa. Ang kanyang pag-asa ay agad na napalitan ng pagkadismaya. Ang sulat kamay ay maganda at masining, ngunit napakahirap basahin. Ito ay nakasulat sa Espanyol, ngunit isang anyo ng Espanyol na hindi niya kailanman nakita. Malalalim na salita, kakaibang pagbaybay, at mga pariralang tila mula sa ibang mundo. Ngunit ang mas nakapagpabagabag sa kanya ay ang mga nasa gilid ng bawat pahina. May mga karagdagang tala, mga anotasyon na nakasulat sa mga simbolong hindi niya maintindihan, tila mga ibon, mga alon at mga bulaklak na pinagsama-sama. Mukha itong sining hindi pagsulat. Tinawagan niya agad si Attorney Mendoza. Mendoza, umakyat ka rito. Ngayon din, magdala ka ng kahit sinong eksperto na mahahanap mo. Ilang minuto lang dumating si Attorney Mendoza kasama ang isang historiador na kinontrata nila, isang matandang propesor mula sa isang kilalang unibersidad. Nang makita ng propesor ang mga dokumento, nanlaki ang kanyang mga mata. Diyos ko, bulong ng propesor, habang maingat na sinusuri ang isang pahina gamit ang isang magnifying glass. Ito ay pambihira. Ang mga ito ay mga titulo real, mga royal land grant mula sa korona ng Espanya. Ang petsa ay 1788. Kaya mo bang basahin? Sabik na tanong ni Miggy. Umiling ang propesor. Ang ilan, oo. Ngunit napaka-teknikal. Ito ang Espanyol ng korte ni Haring Carlos III. At itong mga simbolo sa gilid, huminto siya at tiningnan si Miggy. Don Miguel, ito ay baybayin. Baybayin ulit ni Miggy. Ang salita ay pamilyar, ngunit malayo sa kanyang mundo ng negosyo. Ang sinaunang sistema ng pagsulat ng ating mga ninuno, paliwanag ng propesor. Ginamit ito kasabay ng Espanyol.
noong mga unang siglo ng pananakop. Karaniwang ginagamit para sa mga personal na tala o para linawin ang isang bagay sa lokal na konteksto. Ngunit ang pagbasa nito ay isang nawawalang sining. Kakaunti na lang sa buong mundo ang may sapat na kaalaman dito, at ang anyo ng baybayin na ito ay napakaluma. Ang pag-asa ni Miggy ay tuluyang gumuho, isang malakas na sampal ng katotohanan. Nasa harap na niya ang posibleng sagot, ang matibay na ebidensya, ngunit para itong isang aklat na nakasara at walang susi. Gawin ninyo ang lahat, utos ni Miggy. Ang boses niya ay desperado na. Magbayad tayo ng kahit magkano. Hanapin ninyo ang mga taong iyon na sinasabi mong kakaunti. Kailangan kong malaman kung ano ang nakasulat dito. Mayroon na lang tayong 4 na araw. Sa sumunod na 2 oras ang opisina ni Miggy ay naging isang war room. Mga tawag sa telepono sa iba't ibang universidad, sa National Museum, maging sa mga eksperto sa ibang bansa. Ang sagot ay pare-pareho. Masyadong komplikado, masyadong luma. Kailangan ng mas mahabang panahon para pag-aralan. Ang bawat pag-iling ng ulo mula kay Attorney Mendoza ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanyang pag-asa. Napasuntok si Miggy sa kanyang mesa sa sobrang pagkabigo. Imposible, sigaw niya. Sa buong Pilipinas, walang makakabasa nito. Isang bansa na ipinagmamalaki ang kanyang kasaysayan, ngunit walang nakakaintindi sa sarili nitong sulat. Sa labas ng opisina, sa kahabaan ng pasilyo, naglilinis si Lena ng sahig. Narinig niya ang sigaw ni Don Miguel. Narinig niya ang bulong-bulungan ng mga empleyadong dumadaan tungkol sa isang misteryosong baul at mga dokumentong hindi maintindihan. Hindi niya ito pinansin. Ang kanyang iniisip ay ang nalalapit na pag-uwi. Hindi niya alam na ang misteryong sinusubukang lutasin sa loob ng opisina ay ang mismong larangan na dati niyang pinaghaharian. Ang mga salitang nagpapahirap sa isip ng mga dalubhasa ay ang mga salitang dati niyang itinuturo sa kanyang mga estudyante. Ang mga simbolong tila sining sa mata ng iba ay isang bukas na aklat para sa kanya. Ang kasaysayang pilit binubuksan ni Don Miguel ay ang kasaysayang matagal nang tinakasan ni Lena, ngunit nananatiling buhay sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ang nakaraan ay dumating na sa The Alcazar, nakakulong sa isang baul na gawa sa kahoy at bakal. At sa lalong madaling panahon, 2 mundo, ang magbabanggaan ang mundo ng isang haring desperado at ang mundo ng isang reynang nagtatago sa ilalim ng uniforme ng isang alila. 2 araw na lang ang natitira. Ang pakiramdam sa loob ng The Alcazar Grand Hotel ay parang isang bombang malapit ng sumabog. Ang baul mula sa Espanya na dapat sana'y naging sagot ay naging simbolo ng kanilang kabiguan. Nakapatong ito sa isang gilid ng opisina ni Miggy, isang paalala ng isang nakaraang hindi nila kayang pasukin. Ang mga pinakamahuhusay na isip na kanilang nakonsulta ay sumuko na. Ang sabi nila, kailangan ng linggo, kung hindi man buwan. Para sa masusing pagsusuri, panahon na wala sila. Ang Velasco Realty na tila nakaamoy ng dugo ay lalong naging agresibo sa kanilang mga pahayag sa media. Ang pangalan ng Alcazar ay nababahiran ng duda. Sa hapon ng araw na yon, matapos ang isa na namang walang bungang pakikipagpulong sa kanyang mga abogado, sumabog si Miggy. Ang kanyang pagtitimpi na ilang araw na niyang iniipon ay tuluyang nawasak. Tawagin mo ang lahat ng department heads, utos niya kay Mateo sa telepono. Ang kanyang boses ay garalgal sa galit. Pati na ang mga supervisor. Magkita-kita tayo sa main lobby. Ngayon din, nagkaroon ng biglaang pagkaabala. Ang mga empleyado ay nagtataka, nagbubulungan. Bakit sa main lobby ano ang anunsyo? Sa loob ng ilang minuto, halos 20 tao na nakasuot ng kanilang mga unipormeng pang-manager at pang-supervisor ang nagtipon sa gitna ng malawak na lobby na may halong kaba at pagtataka.
Bumaba si Miggy mula sa kanyang opisina, dala ang isa sa mga rolyo ng pergamino mula sa baul. Ang kanyang mukha ay madilim, ang kanyang mga mata ay nagnininga sa frustrasyon. Huminto siya sa harap ng kanyang mga tauhan, ang kanyang presensya ay nagpapatahimik sa buong lugar. Maging ang mga panauhin ay napapahinto, nararamdaman ang bigat ng sandaling iyon. Ibinagsak niya ang rolyo sa isang mababang mesang marmol sa gitna nila. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. "Tingnan ninyo ito," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng sarkasmo. "Ito raw ang magliligtas sa atin." Isang pirasong balat ng hayop na may mga sulat na walang saysay, mga simbolo na parang ginuhit ng bata. Itinuro niya ang mga nakatipong tauhan. "Kayong lahat kayo ang mga leader ng hotel na ito. Mga taong may karanasan, mga taong dapat ay may solusyon, pero walang may silbi." Isang kolektibong paglunok ang narinig mula sa mga tagapamahala. Walang nangahas na magsalita. Ngumisi si Miggy, isang ngising walang kagalakan. Tumingin siya sa paligid, sa mga nakababatang staff na nagmamasid mula sa malayo, mga bellboy, mga waiter, mga housekeeper. Ang sabi ng mga matatanda, nasa kabataan ang pag-asa ng bayan, patuloy niya ang bawat salita ay may lason. Pero ano ang alam ng henerasyong ito? Mag-TikTok, mag-selfie, mag-post sa Instagram. Ang kanyang tingin ay napadpad sa isang grupo ng mga kabataang waiter. "Kayo, may naiintindihan ba kayo rito?" Tanong niya, itinuturo ang pergamino. Umiling ang mga waiter na payuko sa takot. Ang pagkadismaya ni Miggy ay naging isang uri ng malupit na libangan. Isang paraan upang ilabas ang kanyang sama ng loob sa mga taong sa tingin niya ay walang magawa. "Sige," sabi niya, tinaas ang kanyang kamay na may suot. Namamahaling Rolex na pamana pa ng kanyang ama. "Gawin nating mas masaya ito. Ibibigay ko ito," sabi niya, tinutukoy ang relos. "Ang Rolex na ito, sa sino man sa inyo, bata man o matanda na makakabasa, kahit isang salita lang dito sa basurang ito. Isang salita lang." Isang nakakabinging katahimikan. Ang alok ay kasing absurdo ng sitwasyon. Ang isang relos na nagkakahalaga ng higit sa 1 taon na sahod ng karamihan sa kanila para sa isang imposibleng gawain. Pagkatapos ay isang mahinang pagtawa ang narinig na sinundan ng iba pa. Tawa ng nerbiyos, tawa ng pagsang-ayon sa kanilang amo. Ang tensyon ay naging isang pilit na komedya. Sa isang sulok ng lobby, malapit sa malaking hagdanan, nagpupuna si Lena Reyes ng isang pasamano na gawa sa tanso. Kanina pa siya roon, tahimik, na nagmamasid, isang anino, sa gitna ng drama. Narinig niya ang bawat salita ni Don Miguel. Nakita niya ang pagkapahiya sa mukha ng kanyang mga kasamahan. Nakita niya ang pergaminong nakalatag sa mesa. Mula sa kanyang kinalalagyan, kahit malabo, nakikilala niya ang mga guhit. Ang eleganteng kurba ng sulat kamay ng mga Kastila. At ang mas malinaw sa kanyang paningin, ang mga simpleng guhit ng baybayin sa gilid. Isang laban ang naganap sa kanyang kalooban. "Huwag kang makialam, Lena," sabi ng isang bahagi ng kanyang isip. "Ito ang dahilan kung bakit ka nandito. Para maging invisible. Huwag mong guluhin ang buhay mo. May anak kang kailangang alagaan." Ngunit isa pang boses ang nagsalita. Isang boses na matagal na niyang hindi naririnig. Ang boses ng pagpapahalaga sa sarili. Ang boses ng isang iskolar. "Tingnan mo kung paano nila binabastos ang kasaysayan. Tinatawag na basura ang isang pambihirang dokumento. Hanggang kailan mo hahayaang itago kung sino ka?" Ang kanyang mga mata ay napunta sa relos sa kamay ni Don Miguel. Hindi ang halaga nito ang nakita niya, kundi ang ibig sabihin nito. Ito ay katumbas ng 2 taon na therapy para kay Leo. Ito ay katumbas ng isang maliit na ipon para sa kanyang edukasyon. Ito ay katumbas ng kapayapaan ng isip. Napatingin siya sa desperadong mukha ni Don Miguel. Sa likod ng galit at kayabangan, nakita niya ang isang taong pagod at takot. Isang haring nawawalan ng kaharian. Humugot siya ng malalim na hininga.
Dahan-dahan inilapag niya ang basahan sa kanyang kariton. Ang bawat kilos niya ay may bigat. Naglakad siya papalapit sa grupo, ang kanyang mga sapatos na guma ay halos walang tunog sa marmol na sahig. Ang bawat hakbang ay isang pagtapak papalabas sa kanyang itinagong mundo. Ang mga tao ay napatingin sa kanya, unay may pagtataka, pagkatapos ay may pagtatakwil. Sino ang housekeeper na ito? Ano ang kanyang ginagawa? Huminto siya ilang talampakan mula sa mesa. Ang lahat ng mga mata ay nasa kanya na ngayon. Ang bulungan ay huminto. Maging si Miggy ay napatingin sa kanya, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng iritasyon. Anong kailangan mo, tanong ni Miggy? Ang kanyang tono ay walang pasensya. Tumingin si Lena, hindi sa mga mata ni Don Miguel, kundi sa pergamino. Pagkatapos tumingin siya ng diretso sa CEO. Ang kanyang boses nang lumabas ay mahinahon, ngunit malinaw, at may bigat ng awtoridad na ikinagulat ng lahat. Mawalang galang na po, Senyorito Miggy, sabi niya, ginagamit ang lumang tawag ng paggalang. Maaari ko pong subukang basahin. Ang mga salita ni Lena ay tila isang maliit na bato na inihagi sa isang tahimik na lawa, lumilikha ng mga alon ng di paniniwala na kumalat sa buong lobby. Sa isang saglit, ang tanging maririnig ay ang malayong tunog ng musika mula sa piano bar. Lahat ng mga mata, mula sa mga manager sa mga gwardya hanggang sa mga panauhin, ay nakatuon sa payat na anyo ng babaeng housekeeper. Si Don Miguel Alcazar ang unang nakabawi mula sa pagkabigla. Isang tawa ang kumawala mula sa kanyang lalamunan, isang tawa na hindi masaya kundi puno ng pangungutya. Ano ang sabi mo ulit niya? Tila hindi narinig ng tama. Lumapit siya ng isang hakbang kay Lena, ang kanyang taas, at presensya ay naglalayong takutin ito. Ikaw isang housekeeper. Susubukang basahin ito. Ang tawa ni Miggy ay sinundan ng iba pa. Mahihinang hagik-gik mula sa mga supervisor, mga ngising mapanlibak mula sa mga mas mataas na opisyal. Para sa kanila, ito ang kasukdulan ng komedya, ang simpleng tagalinis na nag-aakalang kaya niyang gawin ang bagay na sinukuan na ng mga propesor. Baka naman nabibilad ka masyado sa araw, iha, sabi ng isa sa mga manager, sapat na malakas para marinig ng lahat. Bumalik ka na sa pagpupunas ng alikabok, segunda ng isa pa. Ngunit si Lena ay hindi gumalaw. Ang kanyang mga paa ay tila nakatanim sa sahig na marmol. Ang kanyang tingin ay nanatiling matatag, nakatuon hindi sa mga taong humuhusga sa kanya, kundi sa sinaunang dokumento. Ang lahat ng ingay sa paligid ay unti-unting naglaho sa kanyang pandinig. Ang tanging nakikita niya ay ang mga salita, ang mga simbolo na tila tumatawag sa kanya. Kung ipahihintulot po ninyo, senyorito, mahinahong pag-uulit niya ang kanyang boses ay walang bahid ng takot o pag-aalinlangan. Mayroong kakaiba sa kanyang tindig. Isang kapinuhan at kumpiyansa na hindi tugma sa kanyang uniforme. Natahimik muli ang karamihan, maging si Miggy ay napahinto sa pagtawa. Ang pagpupumilit ng babae sa kabila ng kahihiyan ay nakapukaw ng kanyang interes. Sige, sabi ni Miggy na may mapaglarong ng ngiti. Tingnan natin ang galing mo. Kung naghahanap ka ng atensyon, ibibigay ko sa'yo. Halika rito. Sa isang kilos na puno ng paghamak, itinuro niya ang pergamino. Hayan. Basahin mo. Patunayan mo sa aming lahat na hindi ka lang isang mapangaraping tagalinis. Dahan-dahang humakbang si Lena, papalapit sa mesa. Maingat niyang hinawakan ang gilid ng marupok na papel, ang kanyang mga daliri ay halos hindi dumadampi 1 kilos na puno ng paggalang na tanging isang taong nakakaunawa sa halaga nito ang makagagawa. Napansin ito ni Miggy, ngunit ipinagsawalang bahala. Ibinaba ni Lena ang kanyang tingin. Sa isang saglit, tila siya ay napunta sa ibang mundo. Ang kanyang mukha ay nagbago. Ang blangkong ekspresyon ng isang manggagawa ay napalitan ng matalas na konsentrasyon ng isang dalubhasa.
Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumalaw binabasa, hindi lang ang mga salita, kundi ang espasyo sa pagitan ng mga ito, ang uri ng tinta, ang presyon ng pagkakasulat. Ito ay isang testimonyo de titulo real. Simula niya ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ang pagbigkas niya sa Espanyol ay perpekto, may punto na tila katutubong nagsasalita. Natahimik ang lahat, ang tawa ay tuluyang namatay. Ipinagpatuloy ni Lena ang kanyang daliri, ay marahang itinuturo ang isang linya. En el nombre de Su Majestad el Rey Carlos III por la gracia de Dios. Sa ngalan ng kanyang kamahalan, si Haring Carlos III sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Bawat salita na kanyang isinasalin ay tila isang suntok sa mukha ni Miggy. Hindi ito hula-hula. Hindi ito pagbabasa-basa. Ito ay pagsasalin tumpak mabilis at may awtoridad. Ipinagkakaloob sa kagalang-galang na si Don Ignacio Alcazar y de la Torre. Patuloy ni Lena ang buong pagmamay-ari at kapangyarihan sa islang kung tawagin ng mga katutubo ay halabira na matatagpuan sa karagatan ng Paragua. Paragua bulong ni Mateo sa likod ni Miggy, ang lumang pangalan ng Palawan. Ngayon ang tingin ni Lena ay napunta sa mga misteryosong simbolo sa gilid. Ang kanyang mukha ay lalong naging seryoso. At dito sa gilid, mayroong karagdagang tala sa baybayin. Muli ang kanyang daliri ay sumunod sa mga sinaunang linya. Kalaki-pangi bawat dahon at bato. Pagbasa niya sa bawat pantig, bago ito isinalin sa Tagalog na may buong kahulugan. Nangangahulugang, kalakip ang bawat dahon at bato. Isa itong idioma noong panahong iyon. Ibig sabihin, ang pagmamay-ari ay sumasaklaw sa lahat ng bagay na nasa loob ng isla, mula sa pinakamaliit na halaman hanggang sa pinakamalaking bato sa baybayin. Walang labis, walang kulang. Isang kolektibong paghinga ng pagkamangha ang narinig. Mula sa mga nakapaligid, ang housekeeper, ang babaeng araw-araw nilang nakikita na nagtutulak ng kariton, ang babaeng hindi man lang nila binabati. Siya ang may hawak ng susi. Si Miggy ay natigilan. Ang kanyang utak ay pilit na pinoproseso ang nangyayari. Ang kanyang kayabangan ay napalitan ng isang malalim na pagkalito. Paano? Sino ang babaeng ito? Tumingala si Lena mula sa dokumento at tumingin ng diretso sa mga mata ni Miggy. Sa unang pagkakataon, hindi bilang isang empleyado sa kanyang amo, kundi bilang isang kapantay. Ang mga dokumentong ito, senyorito, sabi niya, ang kanyang boses ay may bigat ng kaalaman, ay hindi lang patunay ng inyong pagmamay-ari. Ito ay isang detalyadong kasunduan na naglalaman ng mga hangganan ng lupa, mga karapatan sa tubig, at maging ang mga responsibilidad ng inyong ninuno sa mga katutubong naninirahan doon. Ang sagot na hinahanap ninyo ay naririto lahat. Walang makapagsalita. Ang katahimikan sa lobby ay mas matindi pa kaysa kanina. Ito ay katahimikan ng pagkabigla ng pagkamangha at para kay Miggy ng unting pagkadama ng kahihiyan. Sino ka ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Miggy? Halos isang pabulong. Huminga ng malalim si Lena. Ito na ang sandali. Ang sandali ng pagbubunyag. Ako po si Elena Reyes, senyorito, sagot niya ng may dignidad. Bago po ako naging tagalinis dito, ako po ay isang assistant curator sa National Museum at dating guro ng antropolohiya at paleografiya sa Universidad ng Pilipinas. Ang aking espesyalisasyon ay ang mga sinaunang kasulatan at wika ng ating bansa, kabilang na ang baybayin. Ang bawat salitang binitawan niya ay tila isang bomba na sumabog sa gitna ng lobby. Ang babaeng kanilang hinusgahan base sa kanyang asul na uniforme ay isang scholar, isang dalubhasa na may mga kwalipikasyong hindi nila kayang pantayan. Si Miggy ay napaurong ng isang hakbang, tila na sampal. Ang lahat ng kanyang pang-aalipusta
Ang kanyang mga masasakit na salita ay bumalik sa kanya ng may buong lakas. Ang taong kaya siyang iligtas ay ang mismong taong kanyang niyapakan. Tiningnan niya ang kanyang mga manager na ngayon ay nakatungo hindi makatingin kay Lena o sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkahiya. Binalik ni Miggy ang kanyang tingin kay Lena. Ang iritasyon sa kanyang mga mata ay wala na. Ang natira ay isang bagay na mas komplikado, pagkalito pagdududa, at isang maliit ayaw niyang aminin na bahid ng pag-asa. Wala na siyang ibang pagpipilian. Sumunod ka sa akin, utos niya. Ang kanyang boses ay mas mahina na ngayon. Sa opisina ko. Ngayon din. Habang tumatalikod si Miggy, sinundan siya ni Lena. Iniwan ng isang lobby na puno ng mga taong hindi makapaniwala na ngayon ay tinitingnan ang babaeng housekeeper sa isang ganap na bagong liwanag. Hindi na siya isang anino. Siya na ngayon ang sentro ang lahat. Ang silid pulungan na dati lugar ng tensyon at kabiguan para kay Miggy ay binago para maging pansamantalang tanggapan ni Lena. Ang mahabang mesa na gawa sa mahogany na dati pinagpupulungan ng board ay naging kanyang workspace. Sa ibabaw nito ay maingat na nakalatag ang mga sinaunang dokumento. Ang mamahaling laptop ng kumpanya ay nasa kanyang harapan at sa tabi nito ay isang tasa ng mainit na kapeng barako na personal na ipinahatid ni Mateo, ang general manager, na ngayon ay tinitingnan siya na may halong paggalang at hiya. Si Lena ay nagpalit na ng damit. Sa utos ni Miggy, pinagkalooban siya ng simpleng blusa at itim na slacks mula sa butik ng hotel. Ang pagbabago sa kasuotan ay nagdulot ng malaking kaibahan. Ang uniforme ng housekeeper ay nagtago sa kanya. Ang simpleng kasuotang pang-opisina ay naglabas ng kanyang tunay na aura, isang babaeng matalino seryoso at may awtoridad. Nagsimula siyang magtrabaho. Sa loob ng halos 2 taon ang kanyang mga kamay ay sanay sa paghawak ng basahan at panlinis. Ngayon, muli nilang hinahaplos ang pamilyar na tekstura ng lumang papel. Ang kanyang mga mata ay sinusundan ng bawat kurbada ng sinaunang sulat. Para siyang isang musikero na muling nakahawak sa kanyang instrumento matapos ang mahabang panahon. Isang pakiramdam ng pagiging buo ang bumalot sa kanya. Bawat salitang kanyang binabasa ay nagbubukas ng isang bintana sa nakaraan. Ang mga dokumento ay hindi lang mga titulo. Ito ay mga salaysay, mga tala ng kanyang ninuno, si Don Ignacio, tungkol sa kanyang paglalakbay sa Paragua. Mga deskripsyon ng isla, ang mga puno, ang mga ilog, ang mga hayop. At higit sa lahat, ang kanyang pakikipag-ugnayan sa tribong naninirahan doon. Ito ay higit pa sa isang titulo bulong ni Lena sa sarili habang tinatype niya ang kanyang mga salin at tala. Ito ay isang etnograpikong talaan. Samantala, sa kabilang panig ng salaming pader ng silid pulungan, si Miggy ay hindi mapakali sa kanyang opisina. Bawat 10 minuto, tumatayo siya at naglalakad-lakad, sumusulyap kay Lena. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong. Sino talaga siya? Bakit niya tinago ang kanyang kakayahan? Paano napunta ang isang henyo sa pagiging tagalinis? Ang kanyang pagkalito ay mas matindi pa kaysa sa kanyang pag-asa. Hindi na niya natiis. Pumasok siya sa silid pulungan. Kumusta na tanong niya, pilit na pinananatiling formal ang kanyang boses. Hindi nag-angat ng tingin si Lena. Marami na po akong natatapos, senyorito. Ang mga dokumento ay nagpapatunay na ang 100 sukat ng lupa, ayon sa lumang panukat, ay tumutukoy sa buong isla, hindi sa isang bahagi lamang. Isang alon ng ginhawa ang naramdaman ni Miggy. Magaling. Yan ang kailangan nating marinig. I-focus mo lang ang sarili mo sa mga legal na bahagi, mga hangganan, mga sukat, mga pirma. Dito na nag-angat ng tingin si Lena. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Senyorito, ang legal na bahagi ay hindi maihihiwalay
sa kultural na konteksto nito. Halimbawa itong kasunduan sa pagitan ni Don Ignacio at ng pinuno ng tribong Batak noon. Anong kasunduan? Nangako si Don Ignacio na pangangalagaan ng isang bahagi ng isla, ang bundok ng mga anito, bilang isang sagradong lugar. Bilang kapalit kinilala ng tribo ang kanyang pagmamay-ari sa natitirang bahagi ng isla. Ang kasunduang ito ang nagpapatibay sa inyong titulo. Hindi lang ito pag-aari, ito ay isang responsibilidad. Napatiimbagang si Miggy. Hindi natin kailangan ang mga kwentong, "Yan, Miss Reyes." Ang kailangan natin ay ebidensyang maipipresenta sa korte. Ang pagtawag sa kanya ng Miss Reyes ay isang senyales, isang pagtatangka ni Miggy na ibalik ang pader sa pagitan nila na muling ilagay siya sa lugar ng isang empleyado. Ngunit hindi nagpatinag si Lena. Ang kwentong ito, senyorito, ang ebidensya. Ipinapakita nito na ang inyong ninuno ay kinilala bilang tagapangalaga, hindi lang basta may-ari. Mas mabigat ang bigat niyan sa mata ng batas, lalo na sa mga usapin ng ancestral domain. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Nagtitinginan sila, ang lalaking praktikal, na nakikita lamang ang halaga ng lupa sa pera, at ang babaeng nakikita ang kaluluwa nito. "Gawin mo na lang ang trabaho mo," sabi ni Miggy bago tumalikod at bumalik sa kanyang opisina, dala ang isang bagong uri ng pagkabagabag. Ang babaeng ito ay hindi lang basta tagasalin. Siya ay isang guro, at ayaw man niyang aminin siya ang estudyante. Sa labas ng silid-pulungan ng balita tungkol kay Lena ay kumalat na parang apoy. Ang mga empleyado mula sa kusina hanggang sa front desk ay pasulyap-sulyap sa kanya habang nagtatrabaho. Ang kanilang mga tingin ay hindi na tulad ng dati. Ang pagwawalang bahala ay napalitan ng pagkamangha. Ang pangungutya ay napalitan ng paggalang. Nang mag-break siya para sa tanghalian, sinalubong siya ni Mateo. "Ma'am Lena," sabi nito, "hindi na Lena lang. Nagpahatid na po ako ng tanghalian para sa inyo rito. Special menu mula sa ating chef. Utos po ni Don Miguel." "Salamat, Mateo. Pero kaya ko namang pumunta sa kantin ng mga empleyado," sagot ni Lena. "Naku, huwag na po. Dito na lang kayo. Baka po maabala kayo," pilit ni Mateo. Naiintindihan ni Lena. Hindi ito dahil ayaw siyang maabala. Ito ay dahil hindi na nila alam kung paano siya ituturing. Hindi na siya isa sa kanila, ngunit hindi pa rin siya kabilang sa mundo ng mga ehekutibo. Siya ay nasa isang kakaibang lugar sa pagitan. Habang kumakain siya, nang mag-isa sa malaking mesa, naramdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Ang mga matang mapanghusga ni Don Miguel. Ang mga matang puno ng pagtataka ng kanyang mga dating kasamahan. Naramdaman niya ang bigat ng kanilang mga inaasahan. Napabuntong hininga siya. Ang pagiging invisible ay may kapayapaan. Ang biglaang pagkilala ay may kasamang presyon. Ngunit habang tinitingnan niya ang mga sinaunang dokumento, alam niyang wala na siyang babalikan. Ito na ang kanyang landas ngayon. Kinagabihan halos wala ng tao sa palapag na yon. Si Lena ay patuloy pa rin sa pagtatrabaho, hinihimay ang bawat detalye. Pumasok muli si Miggy ngayon ay wala ng suot na Amerikana at ang manggas ng kanyang puting polo ay nakatupi hanggang siko. Mukha siyang pagod. Nagtimpla siya ng 2 tasa ng kape at inilapag ang isa sa tapat ni Lena. Gabi na, sabi niya, ang kanyang boses ay mas malumanay na. "Hindi ka pa ba uuwi?" "Kailangan ko po itong tapusin," sagot ni Lena. Hindi pa rin nag-aangat ng tingin. Ang oras po ay mahalaga. Umupo si Miggy sa silya sa tapat niya. "Bakit?" tanong niya, hindi na napigilan ng sarili. "Bakit mo ginagawa ang trabaho ng isang housekeeper kung ikaw ay ikaw?" Sa wakas itinigil ni Lena ang kanyang pagtatype. Tumingin siya kay Miggy. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagod. Ngunit mayroon ding lakas. "Mayroon po akong anak, senyorito. 7 taong gulang. Kailangan niya ako. Kailangan niya ang oras ko, hindi ang ambisyon ko." Isang sagot na hindi inaasahan ni Miggy.
Simple, direkta at walang bahid ng pagrereklamo. Sa lahat ng kanyang mga iniisip na dahilan, pagkabigo pagkatanggal sa trabaho, isang malaking pagkakamali, ang sagot pala ay pag-ibig. Hindi ko alam ang tanging nasabi ni Miggy. Dahil hindi po kayo nagtanong, malumanay na sagot ni Lena. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Miggy ng mas malakas kaysa sa anumang argumento tungkol sa kasaysayan. Sa lahat ng kanyang pag-aalala sa mga empleyadong walang kusa, hindi niya naisip na bawat isa sa kanila ay may sariling kwento, sariling laban, sariling dahilan. Tumayo siya. Magpahinga ka na, Miss Reyes. Bukas ay isa na namang mahabang araw. Habang naglalakad siya palabas, lumingon siya. At salamat. Hindi sumagot si Lena. Ibinaba na lamang niya muli ang kanyang tingin sa mga dokumento. Ngunit sa pagkakataong ito, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa ilalim ng mga matang mapanghusga nagsisimula na siyang mahanap muli, hindi lang ang kasaysayan ng mga Alcazar, kundi ang kanyang sariling halaga. Kailangan nating pumunta sa vegan. Ang mga salitang yon mula kay Lena ang sumalubong kay Miggy kinabukasan. Ang CEO na hindi nakatulog ng maayos ay napahinto sa paghigop ng kanyang kape. Nakatayo si Lena sa harap ng kanyang mesa, may hawak na isa sa mga makakapal na aklat na kasama sa baul. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Vegan ulit ni Miggy. Bakit wala tayong panahon para mamasyal, Miss Reyes? 2 araw na lang. Ang hearing ay sa Biyernes. Hindi po ito pamamasyal, senyorito, paliwanag ni Lena. Inilapag ang aklat sa mesa ni Miggy. Ito po ang personal na talaarawan ni Don Ignacio Alcazar. Dito niya isinulat ang mga detalye na wala sa mga opisyal na dokumento. Itinuro niya ang isang partikular na pahina. Ang sulat kamay ay magulo, tila isinulat ng nagmamadali. Sabi niya rito, para sa lubos na katibayan ng aming kasunduan, ipinaguhit ko sa isang piraso ng sedang mula sa tsina ang mapa ng Halabira kasama ang pirma ng pinunong si Datu Makisig at ang aking selyo. Ang mapang ito, na mas mahalaga pa sa ginto, ay aking ipinagkatiwala sa pangangalaga ng mga paring Agustino sa aming sangay sa Ciudad Fernandina. Ciudad Fernandina, kunot noong tanong ni Miggy. Ang lumang pangalan ng bigan, sagot ni Lena. At ang sangay ng mga Agustino roon ay kung saan nakatayo ngayon ang National Archives Vegan Branch. Kung totoo ang sinasabi dito, ang orihinal na mapa na pirmado ng Datu ay maaaring nasa vegan pa rin. Iyon ang ebidensyang hindi matututulan ni Numan. Isang pisikal na patunay ng kasunduan. Napaisip si Miggy, isang mapa sa luma at marupok na seda. Ito ay isang long shot, isang malaking sugal. Ngunit sa puntong yon, wala na silang ibang pagpipilian. Ang mga dokumento ay matibay, ngunit ang isang pisikal na artifact na tulad ng mapa ay magiging isang knockout punch. Okay, desisyon ni Miggy. Maghanda ka. Aalis tayo sa loob ng 1 oras. Ang paglalakbay patungo sa vegan ay hindi komportable. Ipinahanda ni Miggy ang pribadong helicopter ng kumpanya para mapabilis ang biyahe. Sa loob ng maliit na espasyo, ang katahimikan sa pagitan nila ay halos mabigat pa sa ugong ng rotor. Si Miggy ay abala sa kanyang telepono, nagbibigay ng mga utos sa kanyang mga tauhan sa Maynila. Si Lena naman ay tahimik na nakatingin sa bintana, pinagmamasdan ang pagbabago ng tanawin mula sa siksikang syudad patungo sa luntiang mga bukirin ng Hilagang Luzon. Nang lumapag sila sa vegan, isang itim na van ang naghihintay sa kanila. Ang hangin ay iba, mas malinis, mas mabagal. Ang arkitektura ng mga bahay na bato at ang mga kalisang dumadaan ay tila naghahatid sa kanila sa ibang panahon. Para kay Miggy, ito ay isang istorbo, isang paalala ng mga bagay na makaluma. Para kay Lena, ito ay parang pag-uwi. Sa National Archives, sinalubong sila ng isang matandang lalaki na nakabarong si Dr. Emilio Jose, isang dating propesor at kaibigan ni Lena mula sa mundo ng akademya.
Elena, bati ni Dr. Jose, ang kanyang muka ay nagliwanag sa isang malaking ngiti. Niyakap niya si Lena ng mahigpit. Diyos ko, iha, saan ka nagsuot? Bigla ka na lang nawala. Akala namin ay nasa ibang bansa ka na. Mahabang kwento. Propesor, nakangiting sagot ni Lena. Ang kanyang nangiti sa unang pagkakataon ay tila abot sa kanyang mga mata. Ito po pala, si Don Miguel Alcazar. Kailangan po namin ang tulong ninyo. Nakipagkamay si Miggy, ngunit ang kanyang atensyon ay nasa paraan ng pakikitungo ng dalawa. Ngayon, nakikita niya si Lena sa kanyang natural na kapaligiran. Hindi siya si Miss Reyes ang empleyado. Hindi siya si Lena ang housekeeper. Siya si Elena ang iskolar na iginagalang at hinahangaan ng kanyang mga kapwa dalubhasa. Sa loob ng archive, na amoy lumang papel at pandikit, ipinaliwanag ni Lena ang kanilang pakay. Si Dr. Jose ay naging seryoso. Isang mapa sa seda. Mula pa noong 1780s, iyan ay isang karayom sa isang bunton ng Dayami Elena. Ngunit susubukan natin. Habang ang dalawang historiador ay nawala sa kanilang mundo ng mga katalog at mga lumang kahon, si Miggy ay naiwang nag-iisa sa isang tabi. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan. Wala siyang naiintindihan sa kanilang mga pinag-uusapan, mga termino tulad ng provenance, paleographic analysis, acid-free storage. Nararamdaman niya ang kanyang sarili na lumiliit, ang kanyang awtoridad bilang CEO ay walang saysay sa lugar na yon. Ang hari ng de Alcazar ay isang ordinaryong tao lamang sa kaharian ng kasaysayan. Matapos ang ilang oras ng paghahanap, isang sigaw ng tagumpay ang narinig mula kay Dr. Jose. Narito, nakatago sa ilalim ng mga talaan ng parokya. Inilabas nila mula sa isang espesyal na kahon ang isang piraso ng tela na nakarolyo. Dahan-dahan nila itong binuklat sa isang malinis na mesa. Kahit si Miggy ay napalapit, hindi napigilan ang pagkamangha. Ang mapa. Gawa ito sa naninilaw na seda, ngunit ang tinta ay malinaw pa rin. Ang mga guhit ay detalyado, ang hugis ng isla, ang mga ilog, ang bundok, na minarkahan bilang bundok ng mga anito. At sa ibabang bahagi, dalawang pirma, isang eleganteng sulat kamay na Ignacio Alcazar y de la Torre, at sa tabi nito, isang serye ng mga simbolo ng baybayin na isinalin ni Lena bilang makisig ang pangalan ng datu. Ito na yon, ang hindi matututulang ebidensya. Gabi na nang matapos sila. Dahil sa pagod at sa tagumpay, niyaya sila ni Dr. Jose na maghapunan sa isang kilalang restaurant sa Calle Crisologo. Habang nakaupo sila sa isang mesang gawa sa kahoy, sa ilalim ng malalamlam na ilaw, pinagmamasdan ni Miggy si Lena. Nakikipagtawanan siya kay Dr. Jose, nagkukwento tungkol sa kanilang mga dating proyekto. Nakita ni Miggy ang kislap sa kanyang mga mata, ang kislap ng isang taong ginagawa ang bagay na kanyang tunay na minamahal. Isang kislap na hindi niya nakikita sa salamin kapag tinitingnan ang sarili. Nang makaalis si Dr. Jose, silang dalawa na lang ang naiwan. Masaya ka rito, sabi ni Miggy, hindi isang tanong, kundi isang pahayag. Tumingin si Lena sa mga dumadaang kalesa. Ito po ang mundo ko dati, senyorito. Bakit mo ito iniwan? Tanong ni Miggy. Ang kanyang boses ay mas malumanay na ngayon. Ang anak mo. Iyon lang ba talaga ang dahilan? Tumango si Lena. Ang asawa ko po ay pumanaw 2 taon na ang nakalipas. Biglaan, atake sa puso. Naiwan sa akin si Leo na noon ay 5 taong gulang pa lang. Ang mundo ko po ay gumuho, ang trabaho sa museo, ang mga panayamang pagtuturo. Kailangan nilang lahat ng buong atensyon ko. Pero mas kailangan po ako ni Leo. Huminga siya ng malalim. Pinili ko po siya at hindi ko po yun pinagsisisihan. Ang pagiging housekeeper ay isang paraan para makatakas. Walang nakakakilala sa akin. Walang nagtatanong, walang naawa. Pwede akong maging si Lena lang, ang nanay ni Leo. At sapat na po iyon.
Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Miggy ang isang bagay na hindi niya inaasahan hiya. Siya na nagrereklamo sa presyon mula sa board ay walang kaalam-alam sa bigat ng totoong sakripisyo. Ang babaeng nasa harap niya ay isinuko ang kanyang pangarap para sa isang mas malaking pag-ibig. Samantalang siya, ano ang isinuko niya? Mga oras ng pagtulog, mga weekend, patawad, sabi niya, at ang salita ay lumabas ng walang pag-aalinlangan. Sa lahat ng sinabi ko, sa paraan ng pagtrato ko sa'yo, tumingin si Lena sa kanya at sa pagkakataong ito, isang maliit na tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lahat po tayo ay may mga laban na hindi nakikita ng iba, senyorito. Sa ilalim ng mga bituin ng vegan sa gitna ng mga anino ng kasaysayan, isang tulay ang nabuo sa pagitan ng 2 taong nagmula sa magkaibang mundo. Isang tulay na gawa sa hindi inaasahang pag-unawa at isang bagong tuklas na paggalang. Hindi na siya si Don Miguel ang aroganteng amo at hindi na rin si Lena ang misteryosong empleyado. Sila ay 2 tao na naglalakbay ng magkasama, hindi lang para iligtas ang isang isla, kundi para tuklasin ang mga nawawalang mapa sa loob ng kanilang mga sarili. Kinabukasan ng hangin sa vegan ay may dalang bagong pag-asa. Maagang gumising sina Miggy at Lena, ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan sa pagitan nila sa almusal ay hindi na dahil sa tensyon, kundi sa isang uri ng pag-iisip. Ang mga pangyayari ng nakaraang araw ay nag-iwan ng malalim na marka sa kanila. Bumalik sila sa National Archives, dala ang isang high-resolution scanner na ipinadala pa ni Miggy mula sa Maynila, habang maingat na inililipat ni Lena at Dr. Jose ang imahe ng mapa sa digital na format. Si Miggy ay hindi na lamang isang naiinip na tagamasid. Ngayon, nagtatanong na siya, ano ang ibig sabihin ng mga simbolong yan? Sa gilid ng mapa, tanong niya kay Lena, itinuturo ang mga detalyadong guhit na hindi bahagi ng mismong mapa. Ngumiti si Lena. Iyan po ang isa sa mga pinakamahalagang bahagi, senyorito. Hindi lang po yan palamuti. Bawat simbolo ay kumakatawan sa isang probisyon ng kanilang kasunduan. Halimbawa, itong simbolo ng isda at lambat. Sabi niya, itinuturo ang isang guhit ay nangangahulugan na ang mga katutubo ay may karapatang mangisda sa mga ilog ng isla para sa kanilang ikabubuhay. Itong simbolo naman ng puno at mga ugat ay nagsasabing hindi maaaring putulin ang mga puno sa sagradong bundok. Napatitig si Miggy sa mapa. Hindi na ito isang simpleng piraso ng ebidensya para sa kanya. Ito ay isang buhay na dokumento, isang testamento sa karunungan at paggalang sa pagitan ng kanyang ninuno at ng mga unang nanirahan sa isla. Bigla ang kanyang plano na magtayo ng isang naglalakihang konkretong resort na may golf course ay tila isang kalapastanganan. Ang aking lolo, si Don Ignacio, iginalang niya ang kasunduang ito. Tanong ni Miggy. Ayon sa kanyang talaarawan, oo, sagot ni Lena. Isinulat niya rito na ang tunay na yaman ng isla ay hindi ang lupa, kundi ang balanse sa pagitan ng tao at kalikasan. Naniniwala siyang kung aalagaan niya ang isla at ang mga tao nito, aalagaan din siya ng isla. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isip ni Miggy. Balanse sa pagitan ng tao at kalikasan. Kailanman ay hindi niya ito naisip. Para sa kanya ang kalikasan ay isang bagay na kailangang paamuin, isang canvas na kailangang pagandahin ayon sa kanyang pananaw ng luho. Habang hinihintay nilang matapos ang pag-scan ni Yaya ni Lena, si Miggy na maglakad sa mga lumang kalsada ng vegan. Gusto kong ipakita sa inyo ang isang bagay, sabi niya. Dinala niya si Miggy hindi sa mga tindahan ng turista, kundi sa isang maliit halos nakatagong paggawaan ng Burnay, ang tradisyonal na banga ng vegan. Sa loob isang matandang lalaki, ang matiyagang hinuhulma ang luwad sa isang umiikot na gulong. Ang kanyang mga kamay na kulubot na at puno ng karanasan ay gumagalaw ng may tiyak na layunin.
Ang paggawa po ng Burnay ay isang sining na daan-daang taon na paliwanag ni Lena. Ang bawat banga ay may sariling kaluluwa. Ang init ng apoy, ang uri ng luwadang kamay nang gumawa lahat iyan ay nagiging bahagi ng kanyang kwento. Pinanood ni Miggy ang matanda. Nakita niya ang dedikasyon, ang pagmamahal sa ginagawa. Naalala niya ang kanyang mga empleyado sa hotel, ang bellboy, na sinigawan niya ang mga waiter na kanyang hinamak. Naisip niya, mayroon din kaya silang ganitong pagmamahal sa kanilang ginagawa na hindi niya lang nakita dahil sa kanyang pagiging abala sa paghahanap ng kamalian. Ito ang diwa ng pamana. Senyorito, mahinang sabi ni Lena, tila nababasa ang kanyang iniisip. Hindi lang ito tungkol sa mga gusali o mga lupain na ating natatanggap. Ito ay tungkol sa mga kaalaman, mga sining at mga kwento na ating ipinapasa. Ang inyong proyekto sa Palawan, anong kwento ang gusto ninyong ipasa? Hindi nakasagot si Miggy. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay bilang isang negosyante, naramdaman niyang wala siyang maisip na sagot. Ang kanyang plano ay tungkol sa tubo sa karangyaan, sa pagiging world class. Ngunit wala itong kaluluwa. Wala itong kwento, maliban sa kwento ng pera. Bumalik sila sa archive na may dalang bagong pananaw. Hawak na nila ngayon ang digital na kopya ng mapa at isang sertipikadong ulat mula kay Dr. Jose na nagpapatunay sa edad at kahalagahan nito. Mayroon na silang lahat ng kailangan para manalo sa korte. Ngunit para kay Miggy ang tagumpay sa korte ay tila hindi na ang pinakamahalagang bagay. Isang mas malaking pagbabago ang nagaganap sa loob niya. Ang mga alingaw-ngaw ng vegan, ang mga kwento mula sa mapa, ang aral mula sa paggawaan ng Burnay, ang mga salita ni Lena ay unti-unting bumabago sa pundasyon ng kanyang pagkatao. Sa biyahe, pabalik sa Maynila si Miggy na ngayon ang tahimik na nakatingin sa bintana. Si Lena naman, sa unang pagkakataon ang nagbukas ng usapan. Natatakot po ba kayo, tanong niya? Napatingin si Miggy sa kanya nagulat. Saan sa hearing bukas? At sa kung ano ang mangyayari pagkatapos? Umamin si Miggy sa isang pambihirang sandali ng kahinaan. Oo, pero hindi na lang dahil sa pera. Natatakot ako na sa buong buhay ko mali pala ang aking pinaniniwalaan. Na ang lahat ng aking pinaghirapan ay nakasentro sa mga maling bagay. Hindi pa po huli ang lahat para baguhin yon, sabi ni Lena. Ang kanyang boses ay hindi nang huhusga, kundi puno ng pag-unawa. Ang kasaysayan ay hindi lang tungkol sa nakaraan. Ito rin ay gabay para sa hinaharap. Ngayon na, alam na ninyo ang tunay na kwento ng Paraiso Island, kayo na po ang magpapasya kung anong kabanata ang susunod na isusulat. Napatingin si Miggy sa babaeng katabi niya. Ang babaeng housekeeper na kanyang hinamak ay naging kanyang guro, kanyang kritiko, at ngayon ang kanyang gabay. Ang pagkatuklas sa vegan ay hindi lamang tungkol sa isang mapa. Ito ay tungkol sa pagkatuklas na ang pinakamahalagang pamana ay hindi ang mga bagay na pag-aari mo, kundi ang mga aral na natututunan mo at ang pagbabagong idinudulot nito sa iyo. Lumapag ang helicopter sa Maynila, pabalik sa mundo ng bakal at semento. Ngunit si Miggy na bumaba ay hindi na si Miggy na umalis. Dala niya hindi lang ang isang folder na puno ng ebidensya kundi isang puso at isip na binago ng mga alingaw-ngaw ng nakaraan. Handa na siyang harapin ng korte, hindi lang para manalo, kundi para ipaglaban ng isang bagay na mas malaki ang tunay na diwa ng pamana ng mga Alcazar. Ang araw ng hearing ay dumating. Ang silid ng korte ay malamig at formal, isang lugar kung saan ang mga salita ay tinitimbang at ang mga kapalaran ay pinapasya. Sa isang panig nakaupo si Ricardo Velasco, ang makisig ngunit mayabang na CEO ng Velasco Realty, kasama ang kanyang pangkat ng mga abogado na tila mga pating na nakaamoy ng dugo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kumpiyansa, sigurado sa kanilang teknikal na argumento. Sa kabilang panig nakaupo si Don Miguel Alcazar, ngunit hindi siya nag-iisa.
Sa kanyang kanan ay ang kanyang hepe ng legal department, si Atty. Mendoza. At sa kanyang kaliwa, nakaupo si Elena Reyes. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na blazer na ipinahiram sa kanya ni Tita Conchita. Wala siyang dalang mga papeles. Ang lahat ay nasa kanyang isipan. Ang kanyang presensya ay kalmado, ngunit matatag isang stark contrast sa nerbyosong enerhiya sa silid. Bago magsimula ang sesyon, lumapit si Atty. Mendoza kay Miggy. Sir, handa na po ako para sa presentasyon. Narito ang lahat ng ating legal na argumento. Umiling si Miggy. Tumingin siya kay Lena. Hindi Atty. Mendoza. Siya ang magpepresenta. Nanlaki ang mga mata ni Atty. Mendoza. Pero sir, siya ay... Hindi siya abogado. Baka hindi payagan ng hukom. Hindi siya magpepresenta bilang abogado, paliwanag ni Miggy. Magpepresenta siya bilang isang expert witness, isang historiador at dalubhasa sa mga sinaunang dokumento. May karapatan tayong gawin iyon. Tumingin siya kay Lena. Kaya mo ba tumango si Lena? Handa na po ako. Nang tawagin ng hukom ang kanilang kaso, ang unang nagsalita ay ang abogado ng Velasco Realty. Inilatag niya ang kanilang kaso nang may husay mga teknikalidad sa survey, mga lumang mapa na may iba't ibang sukat, mga pagdududa sa orihinal na titulo ng mga Alcazar. Para sa isang ordinaryong tagapakinig, ang kanilang argumento ay tila matibay at nakakalito. Si Ricardo Velasco ay nakangisi sigurado sa kanyang panalo. Pagkatapos oras na ng panig ng mga Alcazar, tumayo si Atty. Mendoza. Your Honor, nais po naming ipresenta ang aming expert witness, si Ginang Elena Reyes, isang kinikilalang dalubhasa mula sa National Museum at Universidad ng Pilipinas. Isang bulungan ang umalingaw-ngaw sa panig ng Velasco. Tiningnan nila si Lena mula ulo hanggang paa na may halong pagtataka at pangmamaliit. Sino ang babaeng ito? Tumayo si Lena at lumapit sa harap. Ang kanyang kaba ay nakatago sa likod ng isang maskara ng profesionalismo. Huminga siya ng malalim at nagsimula. Magandang umaga po. Kagalang-galang na hukom. Simula niya. Ang kanyang boses ay malinaw at may bigat. Narito po ako, hindi para pagtalunan ang mga teknikalidad ng modernong pagsusukat. Narito po ako para ibahagi ang kwento na nasa likod ng mga dokumento. Sa sumunod na 30 minuto, dinala ni Lena ang buong korte sa isang paglalakbay, pabalik sa ika-19 na siglo. Hindi siya gumamit ng mga komplikadong legal na termino. Sa halip, gumamit siya ng mga salaysay. Una, ipinakita niya sa malaking screen ang mga high-resolution na imahe ng mga dokumento mula sa baul. Ito po ang titulo real na ipinagkaloob kay Don Ignacio Alcazar, paliwanag niya. Isinalin niya ang mga susing parirala, hindi lang sa literal na kahulugan, kundi sa konteksto ng panahon. Ipinaliwanag niya kung paano ang mga salitang pagmamay-ari noon ay may kasamang responsibilidad. Pagkatapos, ipinakita niya ang mga pahina mula sa talaarawan ni Don Ignacio, binabasa ang mga sipi tungkol sa kanyang paggalang sa kalikasan at sa mga katutubo. Ang pagmamay-ari sa Paraiso Island, Your Honor, ay hindi isang simpleng transaksyon. Ito po ay isang kasunduang panlipunan. Nagsimulang hindi mapakali ang mga abogado ng Velasco. Sinubukan nilang tumutol. Objection, Your Honor. Ito ay hearsay. Mga kwento lang yan. Objection overruled, sabi ng hukom, na ngayon ay matamang nakikinig kay Lena. Ang expert witness ay nagbibigay ng kontekstong historical. Magpatuloy ka, Ginang Reyes. Ang pinakamatinding sandali ay nang ipinakita ni Lena ang imahe ng mapa na gawa sa seda. At ito, kagalang-galang na hukom, ang pisikal na katibayan ng kasunduang yon, sabi niya. Isang mapa na iginuhit noong 1789 na nagpapakita hindi lang ng mga hangganan ng lupa, kundi ng mga hangganan ng paggalang. Dito nakapirma, hindi lang ang ninuno ng mga Alcazar,
kundi pati na rin ang pinuno ng tribong naninirahan doon si Datu Makisig. Pinalaki niya ang imahe ng mga pirma. Ipinaliwanag niya ang bawat simbolo ng baybayin sa pirma ng Datu. Ang kasunduang ito ay nagsasabi na ang buong isla, ang bawat dahon at bato nito ay ipinagkatiwala sa mga Alcazar sa kondisyon na kanilang pangangalagaan ang sagradong bundok ng mga anito. Ang pag-aangkin ng Velasco Realty sa isang bahagi ng lupa ay isang direktang paglapastangan sa kasunduang ito. Tumingin siya ng diretso kay Ricardo Velasco na ngayon ay hindi na nakangisi. Ang kanyang mukha ay namumutla. Ang tanong po ngayon ay hindi kung sino ang legal na may-ari ng 30 ektarya. Ang tanong po ay kung tayo bilang isang bansa ay bibigyan ng halaga ang isang kasunduang nakabatay sa pagtitiwala at paggalang o kung hahayaan nating manaig ang isang argumentong nakabatay sa kasakiman at teknikalidad. Tinapos niya ang kanyang presentasyon. Ang pamana po ng Paraiso Island ay hindi lamang tungkol sa lupa. Ito po ay tungkol sa kasaysayan, kultura, at isang sagradong pangako. Pangako na sa ngalan ng pamilya Alcazar ay nais naming ipagpatuloy. Bumalik si Lena sa kanyang upuan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang hukom ay nakatingin sa malayo-malalim ang iniisip. Ang mga abogado ng Velasco ay nagbubulungan nagkakagulo, walang mahanap na salita para salungatin ang bigat ng presentasyon ni Lena. Hindi nila kayang tutulan ng kasaysayan. Si Miggy ay nakatingin lang kay Lena, puno ng paghanga. Ang babaeng ito na dati niyang itinuturing na kasama sa mga muebles ng hotel ay nagligtas sa kanyang pamilya. Ngunit higit pa roon, binigyan niya ng bagong kahulugan at dignidad ang pangalan ng mga Alcazar. Pagkatapos ng ilang minuto, nagsalita ang hukom. Ang kanyang boses ay may bagong bigat. Tumingin siya sa panig ng Velasco. Mayroon ba kayong maidadagdag counsel, umiling ang hepe ng mga abogado ng Velasco? Wala na po, Your Honor. Ang kanilang kumpiyansa ay ganap na naglaho. Kung gayon, sabi ng hukom, ang desisyon ay malinaw. Ang bigat ng ebidensyang historikal ay hindi matatawaran. Ang pag-aangkin ng Velasco Realty ay ibinabasura. Ang pagmamay-ari ng pamilya Alcazar sa kabuuan ng Paraiso Island ay pinagtitibay ng korteng ito. Isang malakas na yes ang narinig mula kay Attorney Mendoza. Si Miggy ay napapikit isang malalim na buntong hininga nang ginhawa ang kanyang pinakawalan. Nanalo sila. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, hindi ang tagumpay ang kanyang naramdaman, kundi pasasalamat. Tumingin siya kay Lena. Nakangiti ito, isang nangiting tahimik at kontento. Sa pagtutuos ng nakaraan at ng kasalukuyan ng tradisyon at ng modernidad ng kasakiman at ng dignidad, nanalo ang panig na may mas malalim na kwento. At ang kwentong yun ay binigyang buhay ng isang babaeng pinili nilang huwag pansinin, isang babaeng naging tinig ng isang pamanang muntik ng makalimutan. Ang laban para sa Paraiso Island ay tapos na. Ngunit ang paglalakbay ni Miggy at Lena ay nagsisimula pa lamang. Ang balita ng kanilang pagkapanalo ay kumalat ng mas mabilis pa sa apoy. Pagbalik ni Miggy at Lena sa The Alcazar Grand Hotel, sinalubong sila ng palakpakan mula sa mga empleyado na nag-abang sa lobby. Mula sa mga bellboy hanggang sa mga chef na lumabas pa mula sa kusina, ang kanilang mga muka ay puno ng kagalakan at pagmamalaki. Ito ay hindi lang tagumpay ni Don Miguel. Ito ay tagumpay ng buong hotel. Ngunit si Miggy ay may ibang nasa isip. Habang nagpapasalamat siya sa mga pagbati ang kanyang mga mata, ay hinahanap si Lena na tahimik na sinubukang dumaan sa gilid, pabalik sa kanyang pagiging invisible. Sandali, sabi ni Miggy, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong lobby, pinatatahimik ang lahat. Mayroon akong isang mahalagang anunsyo. Lahat ay napatingin sa kanya. Hinintay nilang magsalita ang kanilang amo. Lumakad si Miggy patungo sa gitna
At sa isang kilos na ikinagulat ng lahat, marahan niyang hinawakan ang braso ni Lena at dinala ito sa kanyang tabi. Humarap si Miggy sa kanyang mga empleyado. Ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng kayabangan o pagkayamot. Ang naroon ay isang kababaang loob na hindi pa nila nakikita dati. Sa loob ng maraming taon, simula niya ang kanyang boses ay matatag itinuring ko ang hotel na ito bilang isang negosyo, isang makina na kailangang tumakbo ng perpekto. Tiningnan ko kayo bilang mga piyesa ng makinang iyon. Sinukat ko ang inyong halaga base sa inyong pagiging produktibo, sa inyong pagsunod sa mga patakaran. Huminga siya ng malalim. Nagkamali ako. Tumingin siya kay Lena na nakatayo sa tabi niya, medyo hindi komportable sa biglaang atensyon. Ang babaeng ito, sabi ni Miggy na sa loob ng 2 taon, ay itinuring ko lamang bilang isang uniforme, isang anino. Sa mga pasilyo, ang nagturo sa akin ng isang leksyon na hindi ko matututunan sa anumang business school. Itinuro niya sa akin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang posisyon o sa kanyang sahod. Tumingin siya muli sa mga tao. Sa harap ninyong lahat, nais kong humingi ng paumanhin. Lalo na sa iyo, Lena. Diretso siyang tumingin sa mga mata ni Lena. Patawarin mo ako sa aking pagiging bulag. Patawarin mo ako sa aking kayabangan. Patawarin mo ako sa hindi pagkilala sa henyo na nasa harapan ko pala sa lahat ng oras. Isang nakabibinging katahimikan. Ang paghingi ng tawad ng isang Don Miguel Alcazar sa harap ng lahat ay isang bagay na hindi nila sukat, akalain na mangyayari. Si Lena ay bahagyang tumango, ang kanyang mga mata ay may bahid ng luha, ngunit mayroon ding pag-unawa. Pero hindi sapat ang paghingi ng tawad, patuloy ni Miggy. Kailangan itong samahan ng gawa. Kaya naman ngayon inanunsyo ko ang paglikha ng isang bagong posisyon sa Alcazar Hospitality Group. Isang posisyon na magtitiyak na hindi na natin muling makakalimutan ang ating kasaysayan at ang ating kaluluwa. Inanunsyo ko ang posisyon ng Direktor ng Pamana at Kultura Director of Heritage and Culture, sabi niya ng may diin. Ang taong hahawak nito ay magiging responsable sa pangangalaga ng lahat ng ating mga makasaysayang ari-arian sa pagbuo ng mga programang pangkultura at sa pagtiyak na ang diwa ng mga Alcazar ay mananatiling buhay sa bawat sulok ng ating kumpanya. Tumingin siya kay Lena na may ngiti at walang ibang mas karapat-dapat para sa posisyong ito kundi si Ginang Elena Reyes. Isang malakas na palakpakan ang sumabog sa lobby, mas malakas pa kaysa kanina. Ito ay palakpakan ng pagsang-ayon, ng katarungan at ng tuwa para kay Lena. Si Lena mismo ay natigilan, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ngunit hindi pa tapos si Miggy. Hinubad niya ang Rolex na nakasuot sa kanyang pulso, ang mismong relos na kanyang ipinanghamon sa isang mapanlibak na sandali. Mayroon akong isang pangako na kailangang tuparin, sabi ni Miggy. Inabot niya ang relos kay Lena. Ito ay sayo. Napanalunan mo ito hindi lang sa pagbasa ng isang salita, kundi sa pagligtas sa ating lahat. Ang lahat ay nakatingin kay Lena, inaabangan ang kanyang gagawin. Dahan-dahan niyang tiningnan ang relos, isang simbolo ng yaman at kapangyarihan. Pagkatapos tumingin siya sa mga mukha ng kanyang mga dating kasamahan sa housekeeping na nasa likuran na nakangiti para sa kanya. Umiling siya ng marahan at itinulak pabalik ang kamay ni Miggy. Salamat po, senyorito, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Ngunit hindi ko po ito kailangan. Nagulat si Miggy. Pero bakit? Dahil may mas maganda po tayong paggagamitan ng halaga nito, sabi ni Lena. Senyorito, kung papayag po kayo, ibenta po natin ang relos na ito. At ang perang malilikom, gamitin po natin para magtayo ng isang fondong pang-edukasyon, educational fund, para sa mga anak ng lahat ng empleyado ng The Alcazar. Isang bulungan ng pagkamangha ang narinig mula sa mga empleyado. Para po wala ng anak na kailangang huminto sa pag-aaral, patuloy ni Lena.
at wala ng magulang na kailangang isuko ang kanyang pangarap para lang may maipakain sa kanyang pamilya. Tumingin siya kay Miggy na may ngiti. At kung maaari po ang aking anak na si Leo, ang gusto kong maging unang scholar nito. Ang mga mata ni Miggy ay nag-umpisang mamasa-masa. Ang pagkabukas palad ni Lena, ang kanyang pag-iisip para sa kapwa sa kabila ng lahat ay ang huling dagok sa kanyang natitirang kayabangan. Dito niya lubusang naunawaan ang tunay na kahulugan ng pamana. Hindi ito tungkol sa mga bagay na naiipon, kundi sa mga buhay na nababago. Tumango si Miggy, hindi na maitago ang emosyon sa kanyang boses. Masusunod, Director Reyes. Masusunod. Sa pagtawag niya kay Lena ng kanyang bagong titulo, isa na namang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw. Sa pagkakataong ito, hindi lang si Lena at si Miggy ang pinapalakpakan nila. Pinapalakpakan nila ang isang bagong simula, isang bagong kultura sa The Alcazar. Mula sa karamihan, lumapit ang isang maliit na batang lalaki na may hawak na isang bulaklak na pinitas mula sa hardin ng hotel. Siya si Leo, ang anak ni Lena, na sinundo ng isang kaibigan mula sa eskwela at dinala sa hotel para masaksihan ang sandaling iyon. Para sa'yo, Mami, sabi ni Leo, inaabot ang bulaklak sa kanyang ina. Lumuhod si Lena at niyakap ang kanyang anak ng mahigpit. Salamat anak ko, bulong niya. Habang pinagmamasdan ni Miggy ang mag-ina, alam niyang ang araw na yon ay hindi lamang tungkol sa pagkilala sa halaga ni Lena. Ito ay tungkol sa pagkilala sa tunay na halaga ng lahat ng bagay na mahalaga sa buhay, pamilya, sakripisyo, dignidad, at ang kapangyarihan ng isang pangalawang pagkakataon. Ang pagkilala sa tunay na halaga ay nagsimula na. 6 na buwan ang lumipas. Ang mga pagbabago sa The Alcazar Grand Hotel ay hindi lang nakikita, kundi nararamdaman. Ang dating malamig at formal na lobby ay mayroon na ngayong isang maliit, ngunit eleganteng sulok na tinatawag na ang Silid Pamana. Dito sa ilalim ng pangangasiwa ni Director Elena Reyes, nakadisplay ang mga replika ng mga sinaunang dokumento, ang kwento ng Paraiso Island, at iba pang mga artifact mula sa mahabang kasaysayan ng pamilya Alcazar. Naging paboritong lugar ito ng mga panauhin at maging ng mga empleyado, isang paalala na ang hotel na kanilang pinagtatrabahuhan ay may kaluluwa. Si Lena, sa edad na 29, ay tila isang bagong tao. Ang kanyang dating uniforme ay napalitan ng mga eleganteng damit pang-opisina na nagpapatingkad sa kanyang natural na talino at kumpiyansa. Ang kanyang opisina na katabi lamang ng opisina ni Don Miguel ay laging bukas para sa mga empleyadong may mga ideya o simpleng gustong matuto tungkol sa kasaysayan ng hotel. Naging inspirasyon siya, lalo na sa mga kabataang staff. Ang Alcazar Educational Fund ay naging isang malaking tagumpay. Mahigit 10 anak ng mga empleyado, mula sa mga hardinero-kusinero hanggang sa mga security guard ang nakatanggap ng scholarship. Si Leo, ang anak ni Lena, ay nagpapakita ng malaking pag-unlad sa kanyang bagong special education school. Ang kanyang mga therapy ay ganap ng nababayaran ng pondo. Isang hapon pumasok si Miggy sa opisina ni Lena. Hindi na siya kumakatok. Ang kanilang relasyon ay naging isang komportableng samahan ng magkaibigan at magkasosyo. May dala siyang isang malaking rolyo ng papel. Director Reyes, sabi niya na may ngiti. Mayroon akong gustong ipakita sa'yo. Inilatag niya ang rolyo sa malaking mesa ni Lena. Ito ay isang architectural plan. Ang bagong Paraiso Island, pagmamalaki ni Miggy. Tiningnan ito ni Lena. Ang dating plano ng isang naglalakihang konkretong resort ay wala na. Ang nasa harap niya ngayon ay isang disenyo na may perpektong pagkakatugma sa kalikasan. Sa halip na mga nagtataasang gusali, mayroong mga kubo na gawa sa kawayan at kahoy na nakatayo sa mga poste upang hindi masira ang lupa. Ang golf course ay napalitan ng isang nature trail at isang bird sanctuary. At sa sentro ng isla, ang bundok ng mga anito ay idineklarang isang protected area
na may isang maliit na cultural center na itatayo sa paanan nito. Ito ay napakaganda bulong ni Lena. Hindi maitago ang pagkamangha. Hindi na ito ang Paraiso Alcazar, sabi ni Miggy. Ang ipinangalan namin dito ay Pamana Sanctuary, isang lugar para sa ecotourism at cultural immersion. Nakipag-usap na kami sa mga natitirang kamag-anak ng tribong Batak sa Palawan. Sila ang magiging katuwang natin sa proyektong ito. Magkakaroon sila ng kabuhayan bilang mga tour guide at tagapangalaga ng isla. Tumingin si Miggy kay Lena. Ito ang kwentong gusto kong ipasa. Isang kwento ng paggalang at pakikipagtulungan. Napangiti si Lena. Ipinagmamalaki ko po kayo, Senyorito Miguel. Miggy na lang, sabi niya. At ako ang nagpapasalamat sa iyo, Lena. Tinuruan mo ako na ang tunay na lakas ay hindi nasa pagkontrol, kundi nasa pakikinig. At ang tunay na yaman ay hindi nasa pag-aari, kundi nasa pangangalaga. Ang kanilang pag-uusap ay naantala ng isang tawag sa telepono ni Lena. Hello? Opo, si Leo po. Talaga po. Sige po, maraming salamat. Nang ibaba niya ang telepono, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Si Leo po, sabi niya kay Miggy. Pinili po siyang gumanap bilang pangunahing karakter sa kanilang school play. Sabi ng kanyang guro, nagpakita raw siya ng pambihirang kumpiyansa. Ang laki na raw po ng ipinagbago niya. Dahil mayroon siyang isang ina na hindi sumuko sa kanya, sinserong sabi ni Miggy. At dahil nabigyan siya ng tamang pagkakataon, sa sandaling iyon, napagtanto nilang pareho na ang kanilang paglalakbay ay hindi lamang nagligtas sa isang isla o sa isang kumpanya. Nagligtas ito ng mga kinabukasan. Ang huling eksena ay naganap makalipas ang ilang linggo. Nakatayo sina Miggy at Lena sa isang bagong tayong entablado sa hardin ng hotel. Gabi iyon ng family day ng The Alcazar, isang bagong tradisyon na sinimulan ni Lena. Naroon ang lahat ng empleyado kasama ang kanilang mga pamilya. Sa entablado inanunsyo ni Miggy ang tagumpay ng educational fund at ang pagsisimula ng konstruksyon ng Pamana Sanctuary. Ang lahat ng ito ay hindi magiging posible, sabi ni Miggy sa mikropono habang nakatingin sa mga taong nasa harapan niya, kung hindi dahil sa isang pangyayari. 6 na buwan na ang nakalipas. Isang araw na puno ng desperasyon, naghamon ako. Sabi ko, ibibigay ko ang aking relos sa sino mang makakabasa ng mga lumang papel na ito. Ngumiti siya. Iyon ang pinakamagandang pustahan na natalo ako dahil ang kapalit na nakuha ko ay hindi isang solusyon lamang, kundi isang bagong pananaw, isang bagong pamilya. Tumingin siya kay Lena na nakatayo sa kanyang tabi. Salamat sa iyo, Lena. Dahil sa iyo natutunan naming lahat na ang bawat isa sa atin, gaano man kaliit ang ating tingin sa ating sarili, ay may hawak na isang piraso ng pama. Isang kaalaman, isang talento, isang kwento na naghihintay lang ng tamang pagkakataon upang maibahagi. Kaya naman pagtatapos ni Miggy, itinaas ang kanyang kopita para sa The Alcazar at para sa isang bagong pamana, isang pamanang itinayo, hindi lang sa lupa at bato, kundi sa paggalang pag-unawa at pagkilala sa halaga ng bawat isa. Ang mga tao ay nagsigawan sa tuwa at nagpalakpakan. Habang pinagmamasdan ni Miggy ang masayang tanawin, mga batang tumatakbo sa damuhan, mga pamilyang nagtatawanan, alam niyang ito ang tunay na tagumpay. Ang lalaking dati nag-aalala sa pagpapanatili ng legacy ng kanyang ama ay nakahanap ng sarili niyang paraan upang lumikha ng isang bago at mas makabuluhang pamana. At si Lena, ang babaeng minsang nagtago sa anino, ay nakatayo ngayon sa ilalim ng liwanag, hindi lang bilang isang direktor, kundi bilang isang ina na nagtagumpay, isang scholar na muling nahanap ang kanyang tinig, at isang paalala na ang pinakamahalagang mga lihim ay madalas na natatagpuan sa mga taong hindi natin pinapansin,
naghihintay lamang na may magtanong, "Sino ka?" at handang makinig sa sagot.